tanging naguhit na matatagpuan sa likod ng ATM card. Ito na kulay lahat ng mga detalye tungkol sa iyong mahalaga. Sa pin, naglalagay ang mga salarin ng isang maliit na camera sa machine. Dahil ito, makikita nila ang dulo na pinipindot ko habang bubuksan ang iyong account. Kapag nakuha na nila ang mga ito, magpapagawa na sila ng loan back sa loob lamang ng isang oras. Oo, ganun kabilis. Nagulat ka sa iyong ID. Hindi ka makapaniwalang na biktima ka na naman ng isang bonus operandi. Ano naman nila ito sinakabit sa mga ATMs na pinunahon? Ako sa bangko. Madali lang ang pagkamit ng device na ito. Karaniwan ay may dalawang tao na pumunta sa piling na ATM. Ang isa at titingin ko may mga tao bang parating. Ang lumang ika nga nila. Habang ang isa naman ang nakakabit sa card reader at sa camera. Ayon sa footage sa CCTV, natatapos nila ang pagkabit sa mga ito sa loob lamang ng 2 minuto. Pagkatapos ng ilang oras ay babalikan na nila at ang kanilang device. Ano ba talaga nadali? Sabi mo sa sarili mo, sa kabutihang palad, bibigyan ka ng reimbursement ng bangko dahil alam nila na talagang biktima ka lang. Pero natuto ka na sa nangyari. Sigurado kung okay ka mag-iwan ng maraming pera sa ATM. May maraming pera ka na. Kaya na, mas maganda siguro kung i-invest mo na lang ito. Pwede kang bumili ng motor. O kung gusto mo talaga ng mamahalin, pwede kang bumili ng bagong sasakyan para din hindi ka na naglalakad papunta at pauwi ng trabaho. Ang problema lang ay hindi ka pa marunong mag-drive. Isang araw, may narinig ka mula sa trabaho na dinarentahan niya ang kanyang sasakyan. Malaki ang bayad buwan-buwan at magaling naman magbayad ang nagre-renta. Kaya ito, siya na bumili ng bagong sasakyan. Habang nag-aaral ka pa magmaneho, pwede mong parentahan ito. Ganun na, bukas ay pupunta ka na sa lugar kung saan ipaparenta mo ang iyong bagong sasakyan. Puro ka ng TV at magiging atensyon sa balita. Ang balita ay tungkol sa renta sa scam. Ano ang renta sa scam? 2018, maraming tao ang nabiktima ng renta sa scam. Sa simpleng salita, hanap ang scammers ng pagkakita ng mga sasakyan at pagkatapos ay nasasangla ito ng mga scammers. Ito ay isang daming tao ng biktima upang ng kanilang sasakyan. Papunta rin ang mga biktima sa isang lugar saan ipapakita ng tao ang lahat ng mga narentahan niyang sasakyan. Check-in, PI at ibang pang package na talagang sa biktima na hindi scam ang nangyayari. Sa katunayan, ipapakita pa nga sa biktima ang rent-a-car contract na ang tao mismo ang gumawa. Maganda ang pagkagawa ng kontrata at agad silang binabayaran ng tao sa renta. Kaya hindi na rin makakatanggi ang biktima. Ayon sa isang biktima, 30 hanggang 35,000 ang renta ng isang sedan, habang 40 hanggang 45,000 naman ang para sa isang SUV. Sa mga sumunod na buwan, kampante lang ang mga biktima sa kanilang sasakyan kasi maganda naman magbayad ng tao. Ang hindi nila alam, naghahanap na pala ng masasanglaan ang mga scammers. Mula sa contact person, hindi ang sasakyan sa isang babae sa pangalang Rafaela Anuncia. Ang Rafaela ang magsasangla sa mga sasakyan at maghahanap ng buyers. Siguro, iisipin nyo na mahirap maghanap ng buyers sa mga sasakyan ito dahil wala sa kahit anumang papeles. Dahil kayo, nagkakamali. Napakamura lang ng sangla nila sa mga sasakyan, kaya talagang maraming naiengganyo. Gayunpaman, madalas lang sinasabi ng mga scammers na nagmamadali sila o natahalik nila sa kasino, kaya kailangan nila ibenta sa sasakyan para madali nila ang pera. Muntik na ako dun Buti na lang hindi pa ako nakabili ng bagong sasakyan. Sabi mo sa sarili mo, naisip mo na ikaw na lang talaga ang gagawin sa sasakyan mo. Ngayon mo, hindi na scam. Pero dahil marami ka nang alam na modus operandi, nag-research ka mo sa internet. Ano ang mga modus operandi na ginagawa ng scammer sa isang sasakyan na dapat mong malaman? May nakita ang ilang mga modus operandi na ginagawa sa mga sasakyan sa kalsada. Mga modus operandi sa kalsada, isa sa ginagawa ng mga salarin ay ang pagtapon ng itlog sa windshield ng sasakyan. Kung gagamitin ng driver ang windshield para punasan ito, kakalat ang itlog at lalabo ang windshield. Kapag
na para punasan ito. Dito na magpapakita ang mga salarin. Papasukin nila sa sakyan mo o nanakawan ka nila. Ayon sa mga otoridad, kung mangyayari ito sa iyo, Laing kita. punasan gamit ang wiper. Iyahan mo muna ang itlog hanggang sa makakatawa saan para. Tawin ito at alisin ang patay. May iba namang mga kriminal na naglalagay ng plastic bottle sa gulong ng sasakyan. Kadalasan sa mga ito ay inilalagay sa gulong sa likod. Kung inaandar mo ang iyong sasakyan, puputok ang kalahati ng plastic bottle at lalong magugulong ng sa sasakyan. At ito ang kriminal na mga salarin. Kagaya ng unang modus, ang dapat mong gawin ay huminto sa isang lugar kung saan maraming tao at doon mo tingnan kung ano ang nangyari at kung saan galing ang putok. May ibang kriminal din na hindi na gumagamit ng kung ano. Ginagamit nila ang kanilang sariling katawan para mabiktima ang mga driver sa kalsada. Kadalasan sa mga ito ay sila mismo ang papanggasolin ng kotse at magpapanggap na natamaan mo. Repo sa mga Ikaw pinto. na driver, bababalik ka kung may tinamahan ng tama sa iyong pagmamaneho. Lalabas ka, hindi mo sa mga naman. Marami sa kanila ay may mga kasamang bigla na lang magpapakita kapag nakalabas ka na. Wala ang pagdugat. Yes na. Ayon sa mga otoridad, Bye-bye. madalas ito walang mga nakakakita. Marami pang modus operandi na pwede mong maranasan bilang sa sasakyan at magpapakita ng isang plaka. Pwesto ka na doon, Sabihin sa matulog iyo ka na na. nahulog ito mula sa iyong sasakyan. Tandaan lang na kadalasan sa mga modus na ito, isang bagay lang ang ay ang lumabas kapag nasa labas ka na. Pwede kukunin ang iyong lang na mga pumalo sa ganitong sitwasyon. Ihinto ko siguraduhin Kasangkwet daw. Pansin mo yung investment ay nakakita ng isang ad sa internet tungkol sa pagbili at pagbebenta ng gold bars. May mga lugar na nagbebenta ng mura lang at pwede mo itong ibenta ng mahal. Pero, teka, ipag nagsasearch naman lang din ako ng mga scam. Mas-search na itong gold bars. Baka mas scam. Hanap ka nga gold bar scam. Noong February 7, 2018, isang babae ang nakatanggap ng tawag mula sa isang di kilalang numero. Sagot niya ang telepono. Isang lalaki ang nagalok sa kanya na bilhin ng isang gold bar sa murang halaga. Nakita umano ng lalaki ang ginto sa bukid niya at gusto niya itong ibenta. Medyo may duda ang babae sa narinig niya, pero hindi rin mawala sa kanyang isip ang murang presyo ng ginto na binibenta ng totoo. Nag-ipon ng pera ang babae at nagpunta sa bukid noon upang makipagkita sa nagbebenta ng ginto. Ang gold bar, 50K lamang ang presyong hinihingi niya. So, at ang babae, pesos. Kumuha ng isang maliit na tipang ang lalaki mula dito at binigay sa babae sa halagang 2,000. Ito ang ipapakita ng babae sa mga eksperto upang masiguro na totoong ginto ito. At agad namang napatunayan ito nang dinala ito ng babae sa eksperto. Sinabihan siya na 24 carats ang tipak ng ginto. Agad na bumalik ang babae sa katil niya ng ginto. Subalit pagdating niya doon, inakaw mo lahat ng kanyang pera at dala ng mga lalaki. Sa kabutihang palad, ibinigay pa rin ang talagang biktima dahil ito, siguro, alam niyo na kung sa hindi pala ginto isa itong na pinagmukha ng expert na totoong ginto. Totoong ginto talaga yun. Ang ginagawa ng mga scammers na ito, gumagawa sila ng tingga na ginto at naglalagay sila ng totoong ginto sa maliit na parte nito upang gawing sample sa mga bibili. Siyempre, dahil talagang ginto ito,
Pag-aakala mga biktima na ginto talaga ang bupa. Napakamot ka na lang uli sa ulo. Ano ba ng modus operandi sa Pilipinas? Pero marami-rami ka na rin alam. Nagiging curious ka na rin kung ano sa mga modus operandi. May iba pa ba? Yung mga modus operandi na kahit sino sa atin. Siyempre, yung modus operandi lang hindi na mawawala ang text at online scams. Ang madalas na tanong ng mga tao tungkol sa text scam ay number. Konnichiwa, Sarya. Happy yay. Happy yaw. Happy yay. Happy yaw. Uy! Nandiyan. Okay, natapos ko na.
Kung may Becky, hindi na siniwala ang Becky. Ano? Ha? I'm okay. Relax.
Ganda ng gawa ko sa 11. What the? Where's my gawa? Saan kasi gawa ko? What the? Hindi yan ganito. Hindi yan dito. Nakaka-cute. Don't like that. What's what? Ay, ito na yun. Ay,